Redon, paano na yan? Yung upuan ni Inday. Inindyan, no? Sabi ni Inday, bilat kayo. Vice President Inday Sara Duterte, inindyan ang mga buhaya. Dinidma ang impeachment laban sa kanya. Lawestro, sumakit ang panga, nagkangiwi-ngiwi na. Redon, iyak ang animal na cookie. Akala ho siguro nila ay si Inday Sara papasok sa kanilang mga trap diyan sa House of Crocodile Farm. Putang ina, alam na po ng kampo ni Vice President Inday Sara ang galawan ng mga hinayupak na mga buhaya. Muntakin mo ha, bising-busy na ang buong mundo kung paano maghanap ng langis dahil sa naranasan nating crisis na ayon nga ho sa Malacanang, wala daw crisis sa langis. Pero ang animal na budolman na si Bungit na nakatabingi rin ng panga, palaging nakangawi, i-awards, nagdeklara ng state of emergency. Akala ko ba walang crisis sa langis? Akala ko ba walang crisis? Pero bakit nagdeklara ng state of emergency ang buang? Paldo na naman ang mga buhaya, itong mga hinayupak na to. Pera yan mga dong. Pag nagdeklara ng state of emergency, ang panggulo, lalo na po ang dahilan ay economic crisis, patay ka diha. Bilyon-bilyong perang makulimbat na naman ng mga animal ng mga buhaya na ito. May pambusal na naman sa impeachment ang mga hinayupak, anak ng kagwang, no? Wala na nga ho silang makukuhang pera dahil nabisto na po sila sa pangungurakot at pagnanakaw sa kaban ng bayan dyan sa flood control. Nagkaroon ng crisis, nagkaroon tuloy sila ng dahilan kung bakit, kung paano maglabas at maghanap ng pera. Matik yan, yung kaban ng bayan, ilalabas talaga yan at gagamitin nila kung saan-saan. At wala na po tayong magiging trace nito kung paano, saan nila ginamit ho ito. Basta, magdeklara ng state of emergency, uubusin ang pera ng bayan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell. Malaking tulong po yan sa aming mga DDS political vloggers, lalo na po kami mga independent at ipinaglalaban po namin ang katotohanan para sa bayan. Ang Bisdak Historiador din po, pa-subscribe din. Nasa description po, ipipin ko po yung link para sa pangalawang YouTube channel ko po. Okay. So ngayon po nakatakda ang impeachment hearing muli diyan sa Committee on Justice labang kay Vice President Inday Sara Duterte, March 25. Pero bago po natin pag-uusapan ay pakinggan po muna natin itong balitang ito na nagdeklara na ho ng state of emergency itong budolman na sinabi walang crisis. Narito mga kababayan ko ang balitang iyan. Mga kapatid, nagdeklara na ng National State of Energy Emergency si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil pa rin po yan sa tensyon sa Middle East na banta sa supply ng langis. Kapag sinabing State of Energy Emergency, ibig sabihin may banta sa kakulangan ng enerhiya. Kaya pwedeng magpatupad ang pamahalaan ng agarang hakbang tulad ng pagtitipid sa kuryente, pagkontrol sa supply at mas mahigpit na monitoring. Kasabay nito, binuo ang Uplift Committee na pamumunuan ng Pangulo. Sila ang magbabantay sa supply ng langis, pagkain at iba pang essential goods. Sisiguruhin nilang tuloy-tuloy ang serbisyo sa publiko at mapoprotektahan ang mga pinakaapektadong sektor. Layunin nitong hindi lang maiwasan ang krisis kundi mapanatiling umaandar ang ekonomiya. Ang tindi nga ho ng ang tindi nga po ng pagkadeklara, no? Talagang exclusive dito sa Department of Energy. State of Emergency. State of Energy Emergency, anak ng kamote, no? Ito na ang maliwanag, no? Ang mga ugag. Ang sabi ng mga ugag.
Ako'y natawa lang kasi sabi nila, wala daw krisis sa langis. Pero ngayon, nagdeklara ng state of emergency ang mga buwang talaga. Alam mo, wala mga sabog talaga ang mga animal, no? Hindi nila naintindihan kung ano ang ginagawa ho nila sa bayang ito. Taka na, wala yatang mga pinag-aralan tong mga animal, no? Sige, ikaw nga. Sige, kayo, mga bubunistang tanganista, mga hinayupa kayo. O anong to? Paano ninyo titimbangin ito? Ang sabi kasi ni Chucky Claire, tsaka ni Garin, kasama si Bangag, walang walang krisis sa langis. Walang krisis sa langis. Pero, magtayo tayo ng crisis management. Tapos, kalaunan, nagdeklara ng state of emergency. Putang inumin nyo. Ang bububaw ninyo. Tapos nag-aayuda pa, no? Putang ina, 10,000. Operator, 10,000. Okay lang sa inyo yan. Ginagawang tanga ang mga Pilipino ng mga tangang opisyal ng gobyerno. Ang tinding kasi exclusive, no? State of energy emergency. Walang crisis po yan, Nyora. Wala. Budol na naman tong animal na ito para sa akin. Saan po mapupunta yung pera? Sige nga. Tang inumin, mapupunta kaya sa bayan yan? Mapupunta yan sa mga mali-malita? Yung malita ni Luis, madagdagan na naman ang animal. Malita ni Bungit, madagdagan na naman. Malita ng mga buhaya, mga madagdagan na naman. Alam nyo ba kung magkano? Magkano daw yung available na pondo para dyan sa crisis? May crisis na, aminado ng mga animal. Isang araw lang, sabi, walang crisis. Ngayon, may crisis na talaga. Paano mga ulaga, no? Binabas sa social media na walang crisis. Tangina, ginagawa lang yung tanga mga tao. O, tingnan nyo ilang bilyon, sabi ng Department of Budget and Management? 230 billion yung available na pondo para umano sa apekto ng nangyayaring crisis ngayon. No? Paldo na naman ang mga hayop na to, no? Tiba-tiba na naman si Bungit, nakahanap na sila ng paraan. Paano makakuha ng bilyon-bilyon? Hindi lang siguro bilyon makulimbat nila, kundi trilyon-trilyon Nakahanap sila ng paraan kung paano tustusan ang kanilang mga luho. Sabi daw magtitipid. Para sa atin lang yun. Mga ordinaryong Pilipino. Pero, sa kanila, mga nasa Malacanang, hindi uso ang pagtitipid. Lalo na yung budlat na mata na si Baki. Bahala kayo dyan, mahirapan kayo. Basta kami, magtagay kami ng 1,000,000, isang buti na alak. Tama naman. Basta maglamyerda lang kami, magparty-party, tugs-tugs-tugs. Alright! Sabi ni Bigay, everybody happy! Let's do the party! Nakakaliman. Hindi naman yan, magtitipid. Party sa Makati, manunood pa ng concert. Kamakailan, nanood ang buang ng concert No? Hindi lang natin ay content. Pero anong sense ng sinasabi ninyong state of emergency kung ang gobyernong nakangiwi ang ay until now, hindi pa rin aminado na mayroong oil crisis. At pilit pa rin nila binubudol ang taong bayan. Tapos bilyon-bilyon pondo ang ilalabas nila. Anong basihan ninyo? Alam nyo, madali lang basahin itong mga buhaya. Lalo na dyan sa Kongreso, Palacio de Polvoron.
kung ano talaga yung kanilang mga plano at mga script. Napakadali lang. Nagkaroon sila ng oportunidad na makalikom ng bilyon-bilyon na pera. Hindi para tugunan ang krisis sa ating ekonomiya, kundi para tustusan ang impeachment laban ho kay Vice President Inday Sara Duterte. Yan yung nakikita ko dito. Yung krisis ngayon, sinamantala ng mga hinayupak na mga buhaya para makalikom ng sapat na pundo para i-demolish si Vice President Inday Sara at para bilhin ang kaluluwa ng mga buhaya. Kung tinitingnan na natin ang nangyayari ng 2025, nalimas talaga ang pondo ng bayan. Kaya gumawa sila ng dahilan para makalikom ng pondo, flood control. Ang malas lang nila, napili pa nila yung flood control. Na kapag umulan, pag walang flood control, babaha. Yun ang malas nila doon. Kaya nabisto. At yung pira na para sa bayan ay napunta sa mga buhaya. Kaya nga mali-malita ng pinag-uusapan ngayon na pira. Kaya nabisto. Nang bumagyo, bumaha, ay nahanap tuloy. Nasaan yung flood control? Kasi pinagmalaki ni Bungit, doon sila nagka-problema. Nasabi niya, meron tayong 5,500 flood control projects na natapos na. Ang iba ginagawa pa. Bumagyo, bumaha. Nabisto sila na walang flood control. Dito na lumalabas na may corruption. Dahil sa kalikasan. So, nung last ng halos 2025, wala po na silang pondo para tustusan ang impeachment labang kay Inday Sara. Nang pagpasok ng 2026, di ba ngayon, wala lang pumipirma kasi walang pera. Ngayon, nagka-crisis, nagkadigmaan sa Middle East, ito na ngayon, nagsilabasan ang bilyon-bilyon. Ako sa akin, teorya ko, magagamit na naman ho ito para sa impeachment labang kay Inday Sara. Kaya na tuloy nila bumili ng perma. Kasi nung balita na nagangalap ng perma si Sandro, wala daw talagang sumusuporta. Kahit nga po 1/3, hindi talaga nakakuha. Kasi nga walang pera. So ngayon, itong NUP ba yun? Sila ni Puno, mukhang babaliktad na yan kasi may pera na May ilalabas ng Department of Budget and Management. Bilyon-bilyon. So talagang maambunan ito. Dito kukuha ng pondo ang mga buhaya para sa impeachment kay Inday Sara. Excuse me po. Na ngayong araw nga umuusad ang impeachment. Yung hearing ngayon sa Kamara, parang tinatawag nila na mini-hearing yan. Lumalabas parang korte sila. Pero, hindi po pwede mag-cross-examine ang mga abogado ni Vice President Inday Sara sa gagawing hearing ngayon. Sila lang. Yan ang mahirap dyan. Kaya tama lang na si Vice President Inday Sara ay hindi po pumunta. Kasi nga, mabibiktima lang si Inday ng fishing expedition at sisirain lang si Inday ng mga buhaya na wala namang nagawa sa bayan. Si Luistro, chairman, may utang sa kanya. Kaya po ngayong araw ay hindi po sinipot ni Vice President Inday Sara itong mga buhaya diyan sa Kamara at nagsiiyakan na po ang mga lulong. Hindi sinipot ni Inday Sara. Pakinggan natin ang balitang ito. Narito. Kinumpirma ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Sherville Luistro na natanggap nila ang abisong hindi makikibahagi si Vice President Sara Duterte sa gagawing pagdinig sa dalawang impeachment complaints na nakatakdang magsimula ngayong araw ng Miyerkules, March 25. Kasabay nito, kini-question din ng kampo ng pangalawang Pangulo
ang constitutionality ng proseso ng impeachment ng House panel. Samantala, bago ang paglalahad ng ebidensya at testigo ng complainants at respondent, resolbahin muna ng House Committee on Justice ang mga mosyon at kahilingang ihain sa kanila. Kabilang na ang pagpapasabina ng relevant documents gaya ng bank records, statements of assets and liabilities and net worth ng Vice Presidente at iba pa. Gayon din ang hiling na protective custody para kay Ramil Madriaga na Anak ng itinuturing kamote. na mahalagang testigo at ang tinututulang entry of appearance ng dalawa sa mga abogado ng Vice Presidente na sina Michael Poa at Reynold Monsayak dahil sa umano'y conflict of interest. Kahit naman hindi dumalo sa unang pagdinig ang Vice Presidente, tuloy-tuloy ang gagawing pagpapadala ng imbitasyon dito ng House panel. Actually, hanggat hindi natatapos yung hearing proper, we will keep on sending invitation to her so that at any point of the entire hearing proper, she can actually come. Because the Justice Committee, in accordance with the rules, is actually giving her ample opportunity to present her evidence as well and to controvert the evidence of the complainant. Samantala, kinumpirma naman ni Attorney Poa na nagsumite ang counsel ni Vice President Duterte ng liham sa House Justice Committee. Ito ay para ipahayag na hindi dadalo si VP Duterte sa pagdinig sa gitna ng constitutional objections ng kanilang kampo. Tama po ang desisyon ng Office of the Vice President, ng legal team ni Vice President Inday Sara Duterte. Para sa akin goods po. No? Isipin mo narinig nyo yung balita. Ito kasi ay trap, no? Trap kay Vice President Inday Sara. Resolbahin nila yung tungkol sa pagsabina di umano ng mga bank accounts ni Inday Sara. Putang ina. Isang fishing expedition. Isang kalukuhan. Saan ka nakikita? Kayo complainant, wala kayong ebidensya, tapos mag-hearing kayo, hihinga. Excuse me po. Putang ina. Bilaukan ako. Nanood yata si Luistro. Wala kayong ebidensya, nag-complaint kayo. Tapos hihingi kayo ng ebidensya sa inireklamo ninyo. Uy! Ginawa niyong tanga mga Pilipino. Ano si Inday Sara, bubo? Maliwanag. Fishing expedition. Kangaroo Court ang tawag dito sa Committee on Justice. Tingnan mo naman sinong nagsalita, si Luistro. Meron pang motion na gustong talakayin nila dyan. Anong motion? Putang ina, kailangan daw protektahan si Madriaga. Oh my God! Unsa kining gibati ko? Parang no ride. No ride. No read, no write na. Ang mga animal na to. Saan ka nakita na isang committee on justice sa Kongreso ay gusto protektahan ang kriminal? Gustong protektahan ang kidnap o ransom group notorious na ngayon nakakulong? Di ba? Ano po ang tawag sa inyo? Mga hinayupa kayong mga buhaya. Hindi. Protector kayo ng mga kriminal. Tang inomino, ang hirap sa bansang ito na sinasahura natin itong mga kongresistang ito para protektahan ang mga kriminal na mga kidnapper na ito. Notorious po ito Sila Madriaga. Come on. Gising na, kaibigan. Harap-harapan na tayong niloloko. Kasi, bakit mo protektahan ito? Credible ba ito? Ano ba ang kredibilidad nitong mga animal na to? Madriaga? Saan ang galing itong impyerno na ito?
Kidnap po ransom group lang naman. Marami namang nabiktima ng mga inosente, pero pinoprotektahan ng Committee on Justice. Na nagmistulang po kayo mga protektor ng kriminal. Sa bagay, si Luistro, tingnan mo naman, yung asawa niya hanggang ngayon hindi niya mailabas-labas dahil sa kasong rape. Ilabas mo asawa mo, Luistro. Wala kayong mga kredibilidad dyan sa Committee on Justice. Kahit imbitahin nyo nang imbitahin si Inday Sara, wala kayong magagawa dyan. Ako sa akin din naman tama lang na hindi po puntahan ni Inday dyan at hindi kayo siputin. Empty yung lamesa ni Inday Sara o yan. Ulala, iyak si Ridon. Kasi pag pumunta si Inday Sara dyan, i-demolish lang si Inday Sara at hindi re-respetuhin ng mga buhaya. Tandaan mo, Vice President yan si Inday Sara. Pinakamataas na mandato sa kasaysayan ng ating bansa. Nakakuha ng 32 million votes. Saan ka nakakita? No? Na yung isang leader natin sa ating bansa, ang pinakamataas na boto sa kasaysayan, gusto nilang i-impeach. Yung leader natin na mayroong pinakamataas na trust and approval rating, gusto nilang i-impeach. Yung leader natin, number 1 contender sa pagka-presidente, siya ang susunod na pangulo natin, gusto nilang i-impeach. Yung leader natin na pinagkakaguluhan ng taong bayan, gusto nilang i-impeach. Los nyo, mga animal kayo, mga buhaya kayo. Kaya yan, iyak si Ridon ito. Kasi lang naman dyan si Inday Sara, papahiya lang, fishing expedition. Mabibigyan pa ng pagkakataon ni Inday Sara na makahanap, ng paraan itong mga buhaya na magkaroon ng ebidensya. Wala kang ebidensya, bakit ko papagbibigyan kayo? Parang ang point dyan, Inday Sara, kung gusto nyong impeach si Inday Sara, impeach na. Dalhin nyo na papuntang Senado yung inyong complaint para doon tayo sa impeachment court maglaban. Ipakita nyo yung ebidensya at huwag nyo kaming palabasin ng ebidensya. Bakit kayo kukuha ng ebidensya sa amin? Ang tanga nyo. Kayo may reklamo, i-provide nyo. Kaya ito po yung banat ni Atty. Sal Panelo, yan pakinggan po natin. Banatan mo, Atty. Sal. Kaya nga, Attorney Sal. Pero sa ngayon, Attorney Sal, wala pa daw pahayag ang kampo ni VP Sara kung dadalo siya sa pagdinig sa Kamara. Kaugnay nga itong impeachment complaints laban sa kanya ayon kay Representative Terry Ridon. Ayon sa mga mambabatas, mahalagang humarap daw siya upang sagutin yung mga paratang dahil ang kanyang pagliban ay maaaring magpabilis sa pag-akyat ng kaso sa Senado. Attorney Sal, nangyari na to last time. So sa kabila ng nangyari sa kanya sa nakaraan, hindi na nga ako dadalo. Pakinggan lang natin yung statement ni Atty. Sal. ay dapat pa rin ba siyang dumalo doon sa pagdinig? Yan bang si Ridon, abogado ba yan? Hindi, abogago. Sa yes, Attorney Sal. Sa Alagay ko hindi. Dahil Hindi, yung mga hindi. payag niya, hindi pang abogado yan. Hindi yan Unang-una, abogado. nag-rule na nga mm, na gaya ng sufficiente na yung sustansya, sufficient and substance, sufficiente na ang forma. Madalit sabi, pag sinabi mong sufficient and substance, may mga ebidensya ka na. Correct. So ano pang dapat na dahilan para dumalo itong si Inday Sara? Kung gusto mong, gaya nga na sinabi niya, at gaya rin na sinasabi niya ng programang ito, bulat sa poll, yung una palang hataw nila dyan sa impeachment, nakita Abogado pala ito si Ridon. Ano natin? Abogadong abogago. Yan, maliwanag tayo dyan. na natin na walang legal na batayan. No basis. Walang impeachable ground. Katatawanan lahat ang kanilang mga batayan. Kaya, ano pang kailangang sagot
ni Inday Sara. Correct. Nakakalimutan din itong mga bugoy na to na pag ikaw ay nagdemanda, Kailangan may ebidensya. ang burden of proof ay nasa nagdidemanda. Correct. Hindi kailangang magsumiti ng ebidensya. Ang dinidemanda mo, kailangan patunayan mo na yung dinidemanda mo ay may kasalanan nga. So, nakihinday Sara kung bibigyan niya pa ng dignidad, whether she will dignify the summons to her by the House of Representatives. Yung problema dito sa mga nandiyan sa Kongreso, yung mga abogado, mukhang hindi naman nagpa-practice, kaya hindi nila alam kung paano ang gagawin. At karamihan, Senador, hindi rin walang practice abogado. yan. Karamihan, contractor yata. Mm. Wala talagang mangyayari dyan. Pero gaya ho ng sinabi ko hindi ho nagkamali ang programang ito. Sinabi natin, yung Committee on Justice, moro-moro lang yan. At totoo nga nangyari. Dahil kahit na walang patayan sa legal, walang ebidensya, puro laway, sabi nila, sufficient informant substance. Ang sabi pa po natin, siguradong pasado yan sa plenaryo. Pero, pupusta ko sa inyo, hindi sila makakakuha ng 215 boto para isulong nila yung impeachment sa Senado. Mababawasan yan. Definitely, bawas na bawas yan. Ngayon, pagdating sa Senado, kaya ho rin ang sinasabi natin, absuelto. Dismiss kagad yan. Absuelto or dismiss. Sapagkat wala naman talagang kasalanan. Yan talagang pinulitika lang siya, siniraan, pilit na tinatanggal sa pwesto, at pilit na dinidisqualify bilang kandidato sa Panguluhan sapagkat siya ang pinakamalakas. Correct. Hindi lamang pinakamalakas, itinadhana na ho ng mga Diyos ng tadhana ang Patay. pag-upo niya sa Malacanang bilang presidente ng bansa, bilang ika-apat, ano ba? 48. Kasi si Presidente Duterte, pang ilan nga ba? 16th President nga ba? 16th President. 16th President si Presidente Duterte, 17 si Marcos Jr. Pang 18 na ito. Mm. Tama ba? Labing Pang walo. 18 na Presidente na siya. Mhm. Nakatakda na yun. Wala na sila magagawa doon. Kaya manalangin na sila na hindi sila makukulong pagdating ng panahon. Kinabahan na nga si Trillanes sa Tornisal eh. sabi ni Trillanes, ito. Ngunang inang Trillanes na yan. Trillanes, aminadong baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Itong 2026, make or break na to, sabi ni Trillanes. Pagka hindi mapanagot di umano si Inday ang mga Duterte, itong 2026 ay palakas na yan. Sabi, sila ng palakas at in the lead to the 2028. Wala na naman talaga. Alam naman yung Trillanes. Umiyak ka na lang. Balik rehas ka. Kasi yung executive clemency na iginawad sa'yo, pwede yung bawiin ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas dahil sa inasal mo. Alam niyo po pala yung executive clemency parole, kapag gumawa ka ng katarantaduhan sa bansa, ay automatic, pwede pala ma-revoke yan. Ma-revoke. Tama ba? Revoke. Ayan. Babawiin ba? Pwedeng bawiin ng Pangulo at pwede kang makulong muli. Kaya ikaw, nagawaran ka, dapat magpakatino ka. Kaya ikaw, Trillanes, siguradong makulong ka muli. Ang nakita ko nga, trap po ito. Tama si Atty. Sal na, yes, sabi ninyo, sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in ground. Pero bakit wala kayong ebidensya? Kaya muro-muro. Kung may ebidensya kayo, i-forward nyo na yan sa plenaryo, sa sesyon, para mapagbutuhan na kung talagang may numero kayo. At kung ma-impeach ba talaga si Inday Sara Duterte, ang lumalabas, parang sinasayang nyo lang yung pera ng bayan dyan. No?
Gumagawa pa kayo ng mga eksena. Ginamit nyo pa yung impeachment for publicity. Eh wala naman talaga kayong ebidensya. Pero bakit kailangan pa ninyong paharapin si Inday Sara? Eh kayo yung complainant eh. Eh kung sa tingin ninyo, impeach sa inyo si Inday Sara, impeach nyo na. Para magkaalaman na. Kasi sa akin lang ho, bakit ako pupunta dyan sa lugar ng mga complainant? Tapos tatanungin ako, kukunin nila yung mga statement ko at gagamitin against sa akin at magkaroon tuloy sila ng ebidensya. Simpleng logic eh. Wala kayong ebidensya, mag-fishing expedition kayo, ipapatawag nyo ako para magkaroon kayo ng ebidensya. Ano ako, tanga? Ba't ko pa kayo pagbibigyan ng pagkakataon na makahanap pa ng ebidensya para ako ay ibaon ninyo sa impeachment na gawa-gawa ho ninyo? Di ba? Simple lang eh. Hindi naman siguro mga ugag itong mga abogado ni Inday Sara. Eh, ang bottom line nito, wala naman talagang pag-asang ma-impeach si Inday Sara. Sabihin na lang ho natin, sige na, impeach natin dito sa Kamara dahil meron na tayong pagkukunang pera, nagdeklara ng state of emergency itong si Bangag. So, meron na kayong pera na magagamit. Pero pagdating sa Senado, mangangamote pa rin po kayo. Nahihirapan pa rin ho kayo. Dahil politically motivated naman po talaga itong impeachment labang kay Inday Sara. Sino nagtimon yan? Si Sandro na budlat ang mata. Ang bubo eh. Di naman alam yan eh. Bakit weak ang piso? The piso is weak because the dollar is strong. The dollar is strong because the piso is weak. Anak ng kagwang. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, the piso is weak because BBM is high. Hay na sa bulburon. Ito, pakinggan natin yung isang political expert patungkol po dyan sa impeachment labang kay Inday Sara. Rito, sir. Pasok, sir. Oh. Ito pala. Nakikita nyo po ba na hindi talaga lubusang uusad po or nakikita nila na pahirapan ang pag-usad nitong impeachment kaya ang gagawin na lang nila, lulubos-lubosin nila yung panahon, nababanggit nga nila na meron daw silang mini trial. Mini trial? Na gagawin dyan po sa Kamara is para either maisulong yung kanilang sariling interes, hindi talaga for accountability kasi nabanggit nyo nga parang hindi patas yung treatment sa mga impeachment laban kay Marcos Jr. at dito po kay VP Sara. Doon na lang nila ibubuhos for the purpose na magkaroon ng masira ang pangalan ng pangalawang Pangulo po, Attorney? Actually, Almar, ang kanilang pinaka-ultimate objective na ma-convict si BP Sara doon sa Senate, which at this time is an uphill climb. But yung pinaka-short term nila na target, yung sasabing mini trial, is to destroy, to blacken, Tama. to demonize the Vice President, to create a narrative. Kahit pa yung narrative na yan ay comical, pero basta lang makakreate ng narrative. Like for example, kay Madriaga, ano bang talagang nobody in his right mind, objective mind, would give credence to that very incredible testimony coming from a detained person diyan sa Bilibid. Kung nabilibid ka, sabi ba ni Secretary ni Congressman Puno, sabi niya, I used to become the DILG Secretary. Alam niya kung anong sitwasyon diyan sa Bilibid. So, kahit na anong sasabihin, anong ipasabi sa kanya, sabihin niya talaga niyan. Kasi for his own Protection. comfort, kung mayroong ibigay sa kanya na trade-off. And then, paniwalaan natin yan. Yung allegation about grave threats. Ano bang grave threats yan? Meron bang ebidensya na talagang meron ng kinontrata si Vice President Sara Duterte na papatay kay President Marcos, kay First Lady at saka kay Speaker?
conditional nga yan eh. Correct. So, paano maging, hindi ka maging crime yan? Ako, simpleng abogado lang ako, Admar. But if that case will be filed, talagang Basura madismiss agad. yan kasi walang katawa yan eh. Katawa-tawa talaga yan. Hindi yan naabot sa yung prima facie case na yung may certainty of conviction. Yan na ang pamantayan ngayon sa even in the preliminary investigation stage. Kung objective lang ang prosecutor, talagang diyan pala ng level, dismiss na yan. So, pangatlo, yung confidential funds. Meron bang ebidensya na nagsabi na ang funds na yan ay landed into the pockets of the Vice President? Kahit nga, assuming merong discrepancy sa paggamit ng funds, the ultimate penalty of this allowance is restitution. So, Ibalik. paano yan maging impeachable offense? Mm. Ang ginagawa lang nila ngayon is to, as I said, to destroy, to blacken, and to demonize the Vice President dyan sa political landscape na baka sakali na because of that masisira siya, just like what they did, just like what the tormentors of the former Vice President Jojo Binay, paano siya sinisiraan. Pero I don't think so that it will work. Lalo na ngayon na ang mga tao ay, in fact, people are no longer watching kung ano nangyari diyan sa diyan sa house. Kasi ang mga tao ngayon ay talagang fighting for survival. Imagine, Admar, paano yung simple middle class lang na tao, yung mga monthly income earners, karamihan dyan, may mga sasakyan. How can they cope with the skyrocketing price of oil na unanticipated? Yan ang worry natin, yan ang concern. Balik ako dun sa sa sinasabi niya yung notice of disallowance na ang penalty lang yan ay mababaw lang, mababa. Kunyari, ang Commission on Audit, mayroong na-notice na yung isang departamento ay walang mga attachment, no? Ang kanilang report sa kanilang financial statement. So yan ng notice of disallowance. Pero pag bibigyan ka nga, pwedeng i-apila. So ngayon, pag bibigyan ka, kailangan meron kang supporting documents, ipaliwanag mo sa kuha kung saan napunta yung pera. Tsaka mag-attach ka ng mga resibo or dokumento. Pero kung sasabihin pa rin ng kuha, hindi yan po pwede, wala kayong may pakita, ang penalty dyan, hindi naman kaso, restitution. So ibig sabihin nun, yung balanse ng isang departamento, no, na hindi na-audit ng Commission on Audit, na hindi nila tinanggap yung inyong mga depensa, yung amount na yon nakakulangan pag audit nila, yung nakita nila doon, yung difference, yun yung ibabalik ninyo. Magbabayad kayo. Yun lang, hanggang dun lang. So walang criminal liabilities po doon. Hanggat pag naibalik mo na, balik na naman. Pero wala nga akong nakita dyan sa kay Vice President Inday Sara. Dahil ang sabi nga ho ng Commission on Audit ay maayos ang financial statement ng Office of the Vice President at binigyan pa nga ho ng pinakamagandang audit rating. Ano po yung audit rating? Unmodified opinion within 3 consecutive years. Kaya ang taong bayan makikita itong mga serkos ng mga kongresista sa impeachment. Walang maniniwala dyan. Lalo na sa presyo ng langis ngayon, ang taas na. Tuloy lang natin si attorney. Pangalawa, yung presyo ng mga bilihin. Alam mo, I'm not an economist, but if the price of oil increases, may domino effect yan. Everything is affected. Correct ka dyan. Lahat mag-increase. Yan ang inatupag, yan ang problema na inatupag ng mga taong bayan ngayon. Siguro sa mga ultra-rich, like mga congressmen dyan, they cannot feel it kasi
wala sa kanila yung kahit pa mag-full tank everyday sila. Mhm. Kasi sintabos na yun sa kanila. Daming pera nila. Lalo na ngayon. May mga incentives pa siguro sila. So, ito ang talagang masakit. Dahil they are not doing their job, pero sige, gawin nila yan, but I don't think so that mag-epekto yan sa pagkasira ni Vice President. Baka lalo pang aangat yung rating ng Vice President kung gagawin nila yan. Na talagang walang basihan, pang-aapi. Filipinos do not like to be do not like oppressors. Tama yan, attorney. Talagang aangat palalo si Inday Sara, lalo na ho ngayon. Wala namang ebidensya, no? Facing expedition. Unahin pa ba yan ng taong bayan, yung impeachment kaysa dito? Diyos ko! Tingnan mo naman ang diesel, 136 na. Tingnan mo naman yung gasolina, 125 na. Oh, mga 127. O paano na to, Nyor? Tama ba? Ay, pareho pala diesel yan. Pareho diesel pala yan, sorry 136. Wala kasi akong sasakyan eh. Ayan, power, B-power, diesel, 136. Yung fuel saver nila, 125. Yung gas nila, 98.70, mag-100 na. No? Pero sa ibang gasoline station, 100 na po. Kaya tama lang ho, itong ginawa ni Vice President Inday Sara. Redon, paano na yan? Yung upuan ni Inday. Pikat. Ininjan. Na? Sabi ni Inday, bilat kayo. Lokohin ninyo, lulol yung panot. Hindi po, pumasok sa bitag itong si Vice President Inday Sara Duterte ng mga buhaya dyan sa Kamara. Kaya, ang gawin na lang ninyo, manguyot na lang kayo. Pagdating ng 2028, paniguradong walis kayong lahat. Ako, Day, no mercy si Inday Sara. Huwag mong patawarin to si Luistro, Day. Pakulong mo rin yan kasi nagkanlong yan ng mga kriminal. Pati si Madriaga, kinanlong din nila. Yan si De Lima. Ipakulong yung mga hinayupak na yung mga kaliwa na yan pagdating ng 2028. Kaya ikaw, Trillanes, ayari ka dong. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka
salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.